Bakit kahit regular kayong kumakain ng karne, lumulunok ng itlog araw-araw at bumibili pa ng mamahaling nutritional food ay patuloy pa ring nanghihina ang inyong katawan? Bakit ang mga hagdanan na dati ay madali ninyong inaakyat ay tila naging isang nakakakilabot na pagsubok na ngayon? Kapag narinig ninyo ang sagot, kikilabutan kayo sa pagkaunawa kung gaano karaming mahalagang taon ang inyong nasayang. Mga sikreto sa kalusugan ng araw-araw na kalusugan. Kumusta? Ako si Dr. Dylan, isang taong may higit sa 30 taong karanasan sa larangan ng pangangalaga sa kalusugan ng mga nakatatanda sa Pilipinas at Amerika. Gamit ang aking profesional na karanasan, kailangan kong sabihin ng tapat ang isang malupit na katotohanan na itinatanggi ng maraming tao. Sa mismong sandaling ito ang inyong katawan ay sinisira ang sarili nito araw-araw. Sa tuwing nararamdaman ninyong mas mahina ang inyong mga binte kaysa kahapon, sa tuwing kailangan ninyong kumapit sa hawakan para makatayo, iyan ang hudyat ng kamatayan ng inyong mga kalamnan. At ang pinaka nakakatakot ay pinapabilis ninyo mismo ang prosesong ito nang hindi ninyo namamalayan. Ang brutal na katotohanan ay nalinlang kayo ng maling paniniwala tungkol sa protina. Ang mga bagay na inaakala ninyong nagbibigay sustansya sa inyong katawan ay sa katunayan ay isang mapanganib na ilusyon lamang. Kapag pumunta kayo sa ospital, sasabihin ng mga doktor, wala namang partikular na problema at magre-reseta lang sila, ngunit lubusan nilang hindi napapansin ang tunay na salarin na lihim na sumisira sa inyong katawan sa bawat sandali. Ang nakakatakot na problema ay hindi kung gaano karaming protina ang inyong kinakain, kundi nasa isang sukatan na hindi alam ng 99% ng mga nakatatanda, ang protein absorption rate. Ito ang nakakatakot na sikreto na itinago ng medikal na komunidad sa loob ng mga dekada. Kung hindi ninyo mauunawaan ang prinsipyong ito na nagdidikta ng buhay at kamatayan ngayon din, kahit ubusin ninyo ang isang bodega ng protina, ang inyong mga kalamnan ay patuloy na matutunaw sa isang kalunos-lunos na paraan. Ito ay parang desperado kayong nagbubuhos ng tubig sa isang balde na may butas na. Ang malupit na katotohanan ay sa bawat araw na lumilipas na wala kayong ginagawa, nawawala ng inyong katawan ng 1% hanggang 2% ng mass ng kalamnan nito. Nangangahulugan nito na sa loob lamang ng 5 taon, maaari ninyong tuluyang mawala ang kakayahang alagaan ang inyong sarili. Ang mga numerong ito ay hindi para manakot, kundi isang kagyat na babala mula sa libu-libong kaso na nasaksihan ko sa aking 20 taong pagsasanay. Ngunit may oras pa para iligtas ang sitwasyon kung mauunawaan ninyo ang 3 prinsipyong nagdidikta ng buhay at kamatayan na malapit ko ng ibunyag. Una, ang protina ay dapat naganap na natutunaw at hindi dapat mag-iwan ng anumang pasanin sa panunaw na humihina kasabay ng edad. Pangalawa, ang protina ay dapat may sapat na mga sandatang pansuporta tulad ng calcium, magnesium at mga bitamina na nagsisilbing mga bantay upang matiyak na bawat molekula ng protina ay makarating sa tamang destinasyon at manatiling mahigpit na nakakabit sa mga kalamnan. Pangatlo, dapat itong mga pagkaing madaling makuha araw-araw nang hindi kayo mababangkarote dahil ang laban sa oras ay isang marathon, hindi isang sprint. Kung makaligtaan ninyo ang 3 prinsipyong ito, haharapin ninyo ang isang bangungot na kinabukasan na walang sinuman ang may gusto. Nakahiga sa kama, lubos na umaasa sa pangangalaga ng ibang tao at nagiging pabigat sa mga taong pinakamamahal ninyo. Sa mismong sandaling ito, ibubunyag ko ang 3 sandatang nagdidikta ng buhay at kamatayan na maaring magligtas sa inyo mula sa nakakatakot na kinabukasan ng kawalan ng magawa sa katandaan. Hindi ito mamahaling gamot sa botika o health supplement na may magagarang patalastas, kundi mga lubhang pamilyar na natural na pagkain na matatagpuan sa palengke malapit sa inyong bahay. Bago tayo magsimula, mangyaring pindutin ang like at mag-subscribe sa channel.
Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang nilalaman mangyaring mag-iwan ng numerong 9 sa mga komento, at kung hindi pa kayo lubos na sumasang-ayon mag-iwan ng 0 upang matulungan akong magkaroon ng karanasan at maging mas mahusay sa susunod na pagbabahagi. Ang unang pagkain ay ang hipon, ang pulang hiyas ng karagatan, at nangangahas akong sabihin na ito ang magtatakda ng kapalaran ng inyong mga kalamnan sa mga natitirang taon ninyo. Alam ko ang iniisip ninyo. Dok, maliit na hipon lang yan. Ano ang espesyal dito? Ngunit ihanda ninyo ang inyong sarili dahil pagkatapos kong ibunyag ang mga nakakatakot na sekreto na nakatago sa loob ng bawat hipon, hinding-hindi na ninyo ito titingnan sa ordinaryong paraan. Ang hipon ay hindi lamang isang simpleng pagkain. Ito ay isang pilak na bala na direktang tatama sa puso ng sakit na muscle degeneration na lihim na pumapatay sa inyo araw-araw. Isang nakakakilabot na katotohanan na natuklasan ng mga siyentipiko: sa bawat 100 gramo ng hipon, merong halos 20 gramo ng purong protina na may halos perpektong rate ng pagsipsip at halos walang sobrang molekula ng taba na gumagambala sa proseso ng pagsipsip. Ngunit ito ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Ang tunay na nakakatakot ay nasa 2 tahimik na asesino na nakatago sa bawat selula ng hipon. 2 biolohikal na sandata na nilikha ng milyon-milyong taon ng ebolusyon upang labanan ang mapanirang epekto ng panahon. Ang unang asesino ay nagngangalang arginine, isang amino acid na may kakayahang magbago na nagpapamangha kahit sa mga nangungunang siyentipiko sa buong mundo. Isipin ninyo ang inyong katawan bilang isang kinubkob na lungsod kung saan bawat selula ng kalamnan ay desperadong naghihintay ng mga supply ng protina. Ngunit lahat ng ruta ng transportasyon ay barado at makitid dahil sa edad at sakit. Ang arginine, ang milagrosong inhinyerong pangkombat, lumilikha ito ng nitric oxide, isang biolohikal na pampasabog na kayang sirain ang lahat ng hadlang at gawing 8 linyang expressway ang makitid na daanan. Kapag gumuho ang hadlang na ito, magaganap ang isang himala. Bawat molekula ng protina na inyong kinakain ay hindi na masasayang at direktang maihahatid sa bawat hibla ng kalamnan na uhaw sa sustansya. Ito ang dahilan kung bakit maraming nakatatanda ang nananatiling mahina kahit kumakain sila ng maraming protina. Lubusan nilang nakaligtaan ang mahalagang hakbang na ito sa transportasyon. Ngunit mayroong pangalawang asesino na mas nakakatakot: astaxanthin, ang sangkap na nagbibigay ng pulang kulay sa hipon. Huwag magpalinlang sa maliit nitong anyo. Ito ang emperador ng mga mandirigmang antioxidant na may kapangyarihang 6,000 beses na mas nakakatakot kaysa sa vitamin E. Upang maunawaan ang nakakatakot na kahalagahan nito, dapat ninyong malaman na ang inyong katawan ay inaatake ng isang hindi nakikitang hukbo na tinatawag na mga free radical. Sila ang mga lihim na maninira na kumakain at sumisira sa inyong mga selula ng kalamnan mula sa loob sa bawat sandali. Ang prosesong ito ay tuloy-tuloy at walang tigil, tulad ng isang lihim na apoy na tumutupok sa inyong bahay nang hindi ninyo namamalayan. Sa tuwing nakakaramdam kayo ng pagod at pananakit ng kalamnan, iyon ang desperadong sigaw ng mga nasusunog na selula. Ang astaxanthin ang pinaka-profesional na bumbero. May kakayahan itong puksain. Ang mapanirang apoy na ito pinoprotektahan ang bawat selula mula sa mabangis na atake ng panahon. Hayaan ninyong ibahagi ko isang tunay na kaso na nagpakilabot sa akin nang masaksihan ko ang kapangyarihan ng hipon. Si Ginoong Jose Reyes, isang 82 taong gulang na retiradong inhinyero na naninirahan sa Quezon City, ay dating larawan ng paghina sa katandaan. Pagkatapos magretiro, napakahina niya na napilitan siyang manatili sa sopa buong araw at tuluyan nang nawalan ng gana sa buhay. Inihahanda na ng kanyang pamilya ang kanilang mga sarili para sa kanyang malungkot na huling mga taon.
Ngunit isang himala ang nangyari. Sinunod ng kanyang anak na babae ang aking payo at nagsimulang maghanda para sa kanya ng ginisang hipon at kalabasa tuwing gabi. Noong una tumanggi siyang kumain, sinasabing wala na siyang panlasa. Ngunit nagpumilit ang kanyang anak, sinusubuan pa siya bawat kagat. At eksaktong isang buwan pagkatapos, isang nakakatakot na pagbabago ang naganap. Isang nakakatakot na pagbabago sa positibong paraan. Isang umaga, natural na bumangon si Ginong Reyes nang walang anumang tulong. Sinabi niya sa kanyang anak na biglang gumaan ang kanyang pakiramdam na para bang may isang hindi nakikitang pabigat na inalis. Sa loob lamang ng 6 na linggo, nagawa niyang muling alagaan ang hardin na dati niyang pinabayaan. Ito ay hindi isang fairy tale kundi ang hindi maiiwasang resulta ng isang biochemical chain reaction. Pinalawak ng arginine ang mga daluyan ng dugo upang mapabuti ang sirkulasyon, pinatay ng astaxanthin ang apoy ng talamak na pamamaga at sinimulan ng mataas na kalidad na protina na muling itayo ang bawat nasirang hibla ng kalamnan. Ang hipon ay hindi lamang isang pagkain. Ito ay isang kumpletong sistema ng pagliligtas. Nagbibigay ito ng mga materyales sa pagtatayo habang tinitiyak ang sistema ng transportasyon at pinoprotektahan laban sa pagkawasak. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag ko itong sandatang numero 1 na nagdidikta ng buhay at kamatayan sa digmaan laban sa paghina sa katandaan. Lumipat tayo sa pangalawang pagkain. Malapit ko nang ibunyag sa inyo ang isang nakakatakot na sikreto na sinikap itago ng mga kumpanya ng gamot sa loob ng mga dekada. Mayroong isang sobrang sandata na natural mura at madaling makuha, ngunit kayang ganap na wasakin ang trilyong pisong imperyo ng industriya ng gamot sa diabetes. Ito ay ang lentils. Isang maliit na buto na marahil ay pinalampas ninyo sa buong buhay ninyo, ngunit sa katunayan, ito ang susi na magliligtas sa inyo mula sa nakakatakot na kinabukasan ng mga sakit sa katandaan. Huwag magpalinlang sa simpleng pangalan na ito. Habang kayo ay abala sa karaniwang gisantes at munggo sa mga mauunlad na bansa, ang lentils ay sinasamba bilang isang tagapagligtas sa loob ng libu-libong taon. Ngunit bakit itinuturing na napakahalaga ang isang tila ordinaryong buto? Ang sagot ay magugulat sa inyo kapag napagtanto ninyo na pinalampas ninyo ang isang ginintuang pagkakataon upang maibalik ang inyong kalusugan. Kung iniisip pa rin ninyo, buto lang yan, pare-pareho lang, pampabusog lang, gumagawa kayo ng isang nakamamatay na pagkakamali na pagsisisihan ninyo sa natitirang bahagi ng inyong buhay. Dahil ang lentils ay hindi lamang pagkain, ito ay isang nutritional na bombang atomika na perpektong idinisenyo upang sirain ang lahat ng hadlang na pumipigil sa paggaling ng inyong katawan. Maghanda para mabigla sa 100 gramo ng lentils, mayroong nakatagong 23 gramo ng purong protina. Ito ay isang nakakatakot na dami ng protina, mas marami pa kaysa sa primera klaseng sirloin na itinuturing ninyong pinakamainam na mapagkukunan ng protina. Ngunit ito ay simula pa lamang ng bangungot para sa mga kaaway ng inyong kalusugan. Ang tunay na nakakatakot ay sa kabila ng pagiging isang protina mula sa halaman, ang lentils ay naglalaman ng lahat ng 9 na mahahalagang amino acid. Ito ang mga bloke ng buhay na hindi kayang likhain ng inyong katawan at kailangang makuha mula sa labas. Ito ang nagpapamangha kahit sa mga eksperto sa nutrisyon. Karamihan sa mga protina mula sa halaman ay may isang nakamamatay na depekto. Kulang sila ng 1 o 2 mahalagang amino acid na ginagawa silang mga baldado na mandirigma sa labanan para sa pagbuo ng kalamnan. Ngunit lubusang sinira ng lentils ang panuntunang ito na ginagawa itong isang perpektong supersundalo na kayang mag-isang pasanin ang mabigat na responsibilidad na iligtas ang inyong mga kalamnan nang walang tulong mula sa ibang mapagkukunan ng protina. Para sa mga nakatatanda na,
Ang pagkain ng karne ay naging isang pahirap, nagdudulot ng hindi pagkatunaw ng pagkain, pagduduwal at paglaki ng tiyan. Ang lentils, ang huling anghel ng kaligtasan. Ngunit kung pupurihin ko lamang ang nilalaman nitong protina, lubusan kong ipagkakanulo ang aking misyon na ibunyag ang katotohanan tungkol sa sobrang sandatang ito. Ang tunay na nakakatakot na kapangyarihan ng lentils ay nasa misteryosong kakayahan nito na tanging mga nangungunang siyentipiko lamang ang nakakaunawa ang pagganap nito bilang isang transcendental na bantay na nagpoprotekta sa inyong sistema ng asukal sa dugo. Isipin ninyo ang inyong asukal sa dugo bilang isang ilog na mahinahon ang agos. Ngunit sa bawat pagkain, ito ay nagiging isang rumaragasang baha na kayang tangayin ang lahat sa daan nito. Ang lentils ang perpektong dam armado ng bilyon-bilyong soluble fiber na may kakayahang harangin ang bawat pag-atake ng asukal sa dugo. Kapag ang mga fiber na ito ay nadikit sa tubig sa inyong tiyan, nagiging isang mahiwagang gel ito na bumabalot at nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal mula sa ibang carbohydrates. Ito ay gumagana tulad ng isang emergency brake system na pumipigil sa tinatawag ng mga doktor na sugar spike, isang tsunami ng asukal sa dugo na maaaring sumira sa inyong mga daluyan ng dugo at mga panloob na organo sa loob lamang ng ilang minuto pagkatapos kumain. Isang lihim na pag-aaral na isinagawa sa Canada ang nagbunyag ng isang nakakakilabot na katotohanan. Nasaksihan nila na ang mga taong kumain ng kanin na may halong lentils ay nakaranas ng pagbaba ng hanggang 20% sa kanilang mga antas ng asukal sa dugo pagkatapos kumain kumpara sa mga kumain lamang ng puting kanin. Ang numerong ito ang maaaring magtakda ng hangganan sa pagitan ng isang malusog na katandaan at isang masakit at nakakapanghinang katandaan. Ngunit nagtatago pa ang lentils ng isa pang lihim na sandata, ang molybdenum, isang napakabihirang mineral na 99% ng populasyon ay hindi man lang alam na umiiral. Ito ang pinakapropesyonal na tagalinis ng larangan ng digmaan na may misyon na hanapin at alisin ang bawat molekula ng lason na tahimik na nagsasagawa ng paninira sa loob ng inyong katawan. Habang tumatanda kayo, nagsisimulang humina ang natural na sistema ng pag-detox ng inyong katawan tulad ng isang pagod at napagod na hukbo. Ang molybdenum ang pinakamalakas na tulong na may kakayahang buhayin muli ang buong sistemang ito at gawing isang hindi magagaping kuta ang inyong katawan. Kapag naalis na ang mga lason, magaganap ang isang himala. Biglang tataas ang inyong kakayahang sumipsip ng sustansya, mawawala ang talamak na pagkapagod at mararamdaman ninyong unti-unting bumabalik ang sigla sa bawat selula. Hayaan ninyong ibahagi ko ang isang tunay na kaso na hindi ko malilimutan. Si Lola Maria Santos, isang 72 taong gulang mula sa Cavite, ay binigyan ng hatol ng kamatayan ng kanyang mga doktor, pre-diabetes. Ihanda ang sarili sa habang buhay na pag-iniksyon ng insulin. Desperado si Lola, hindi alam kung paano susundin ang mahigpit na dieta na iminungkahi ng doktor. Noon ko ibinigay ang isang payo na tila napakasimple, magdagdag lamang ng isang dakot ng lentils sa inyong sinaing araw-araw. Pagkatapos ng 6 na buwan nang bumalik si Lola sa ospital para sa isang check-up, hindi makapaniwala ang buong medikal na team sa kanilang nakita. Hindi lamang bumalik sa normal ang kanyang asukal sa dugo, kundi mas matatag pa ito kaysa sa malulusog na kabataan. Ang kanyang mga binti na dati mabigat at namamaga na parang tingga ay gumaan na ngayon na parang balahibo. Sinabi niya sa akin na para siyang ipinanganak sa pangalawang pagkakataon, puno ng sigla upang simulan ang mga plano na isinuko niya. Maraming taon na ang nakalipas. Ang lentils ay hindi lamang isang pagkain. Ito ay isang triple defense system, pagbuo ng kalamnan, pagkontrol sa asukal sa dugo at paglilinis ng katawan. Sa isang mundo kung saan dumarami ang mga banta sa kalusugan, ang lentils ay hindi na isang pagpipilian.
Ito ay isang kailangan na kondisyon para mabuhay. Ngayon malapit ko nang ibunyag ang huli at pinakamapanganib na sandata sa trio ng mga pumapatay sa pagtanda, isang bagay na napakapamilyar sa inyo, na marahil ay binaliwala ninyo sa buong buhay ninyo, hindi alam na nakaupo pala kayo sa isang kayamanan na maaaring magligtas sa inyong huling mga taon. Ito ay ang chia seed powder. Isang pulbos na ginamit ng ating mga ninuno sa loob ng libu-libong taon, ngunit ngayon pa lamang natutuklasan ng modernong agham ang mga nakakatakot na sikreto na nakatago sa bawat isa sa maliliit na butong ito. Alam kong nagtataka kayo, paano makakabuo ng kalamnan ng chia seeds? Ito ang nakamamatay na pagkakamali na ginagawa ng karamihan sa mga tao. Iniisip nila ang protina bilang simpleng mga bloke para sa pagtatayo ng bahay, nakakalimutan na ang pagtatayo ng isang matibay na bahay ay nangangailangan ng isang kumpletong sistema, isang arkitekto na nagdidisenyo, isang inhinyero na nangangasiwa at kahit isang team na naglilinis ng lugar ng construction. Ang chia seeds, ang utak na nag-uutos sa buong sistemang ito. Hindi ito direktang nagbibigay ng protina, ngunit lumilikha ito ng isang sobrang kapaligiran na nagpapahintulot sa lahat ng iba pang protina na gumana ng may pinakamataas na kahusayan. Kung kailangan kong ibuod ang nakakatakot na kalikasan ng chia seed sa isang parirala, ito ay isang plant-based na omega-3 na bombang atomika. Sa loob ng bawat isa sa maliliit na butong ito ay mayroong napakalaking dami ng tinatawag na alpha-linolenic acid ALA. Ito ang pinakamataas na konsentrasyon ng isang makapangyarihang plant-based na omega-3 na matatagpuan sa buong kaharian ng mga halaman. Hindi ito ang karaniwang omega-3 na alam ninyo mula sa salmon o mackerel, kundi isang pinahusay na bersyon na espesyal na ginawa ng kalikasan upang labanan ang pinakamapanganib na kaaway sa katandaan. Ang kaaway na iyon ay ang talamak na pamamaga, isang tahimik na mamamatay tao na kumakain sa inyo mula sa loob, araw-araw, oras-oras, nang hindi ninyo namamalayan. Isipin ninyo ang inyong katawan bilang isang bahay na tahimik na nasusunog. Walang naglalagablab na apoy, ngunit ang nakalalasong usok ay unti-unting pumupuno sa bawat silid, sinasakal ang bawat selula. Iyon ang talamak na pamamaga. Hindi ito nagdudulot ng agarang sakit, ngunit may kapangyarihan itong ganap na wasakin ng inyong kalusugan sa loob lamang ng ilang taon. Ang omega-3 sa chia seeds ang pinakaprofesional na bumbero na inihanda ng kalikasan. Hindi lamang nito pinapatay ang apoy ng pamamaga, kundi may kakayahan din itong muling itayo ang buong sistema ng sirkulasyon ng dugo na nasira na. Gumagana ito tulad ng isang napakalakas na vacuum cleaner, nililinis ang masamang kolesterol at mga nakalalasong taba na bumabara sa mga daluyan ng dugo, ginagawang isang makalangit na daanan ang dating impyernong kalsada para sa paglalakbay. Ng protina. Naaalala ninyo ba ang arginine sa hipon na nabanggit ko? Kung ang arginine ay ang inhinyero na nagpapalapad ng daan, ang omega, tatlong sa chia seeds ang hukbo na naglilinis ng larangan ng digmaan. Inaalis nito ang bawat hadlang, bawat nakalalasong debris na humahadlang sa paghahatid ng sustansya. Ang resulta ay bawat molekula ng protina na inyong kinakain ay makakatanggap ng isang VIP escort ligtas at mabilis hanggang sa eksaktong destinasyon nito. Ngunit hindi pa iyan ang lahat ng kayang gawin ng chia seeds. Sa kaibuturan ng bawat buto, mayroong 2 pang super sundalo na nagngangalang luteolin at rosmarinic acid. Sila ang mga personal na bodyguard ng inyong utak. Ang rosmarinic acid sa partikular ay tinawag ng mga siyentipiko na elixir of longevity para sa utak na may kakayahang protektahan ang mga selula ng nerbiyos mula sa atake ng panahon at hadlangan ang mga nakakatakot na sakit tulad ng pagkawala
ng memorya at Alzheimer's. Nangangahulugan ito na kapag gumagamit kayo ng chia seeds, hindi lamang ang inyong mga kalamnan ang inililigtas ninyo, kundi pinoprotektahan din ninyo ang pinakamahalagang sentro ng command sa inyong katawan ng utak. Dahil kahit gaano kalusog ang inyong mga kalamnan, kung mawawala ang inyong memorya at kakayahang mag-isip ang buhay, ay magiging isang impyerno sa lupa. Hayaan ninyong ibahagi ko ang isang tunay na kaso na nagpamangha kahit sa akin. Si Lola Elena Cruz, isang 70 taong gulang mula sa Laguna, ay dating isang naglalakad na bangkay. Dahil sa degenerative arthritis ang kanyang dalawang binti ay nanigas na. Para mga tungkod na kahoy ginagawang isang pahirap ang bawat hakbang. Hindi siya makatulog dahil sa patuloy na sakit, hindi makahanap ng kagalakan dahil sa palaging tensyon, at hindi man lang umasa sa isang mas magandang bukas. Nang lumapit siya sa akin, nagbigay ako ng isang tila simpleng reseta, 2 kutsara lamang ng chia seed powder na hinalo sa maligamgam na tubig. Inumin ito ng tuloy-tuloy tuwing umaga at gabi. Tiningnan niya ako ng may pagdududa, marahil iniisip na pinaglalaroan ko ang kanyang pagdurusa. Ngunit pagkatapos ng 6 na nakakatakot na buwan ang pagbabago, ay napakahimala na nakakatakot. Bumalik siya sa akin na may ganap na ibang mukha. Sinabi niya na ang tila hinihiwang sakit sa kanyang mga tuhod ay halos ganap nang nawala. Ang malamig na pakiramdam na tumatagos sa kanyang mga buto ay napalitan ng isang kaaya-ayang init. At ang pinakahimala sa lahat, nagsimula siyang magtanim ng letsugas sa kanyang hardin sa bahay, isang gawaing isinuko niya maraming taon na ang nakalipas dahil hindi siya makaluhod o makayuko. Ito ay isang buhay na patunay ng positibong domino effect ng chia seeds. Kapag nabawasan ng pamamaga, nababawasan ng sakit. Kapag nabawasan ng sakit, tumataas ang kakayahang gumalaw. Kapag mas marami kang gumagalaw, natural na napapasigla ang iyong mga kalamnan na umunlad. At kapag lumakas ang iyong mga kalamnan, ang buong gulong ng kalusugan ay nagsisimulang umikot sa isang positibong direksyon. Mayroong isang napakahalagang bagay na dapat ninyong tandaan. Ang pagiging epektibo ng chia seeds ay lubos na nakasalalay sa anyo kung saan ito ginagamit. Ang buong chia seeds na may matigas na balat na parang baluti ay dumadaan sa sistema ng panunaw na halos hindi natutunaw na nagbibigay sa inyo ng maliit na bahagi lamang ng mga benepisyo. Ngunit ang chia seed powder kung saan inalis na ang balat, ang gintong susi na nagbubukas ng kayamanan ng nutrition na may rate ng pagsipsip na maraming beses na mas mataas. Sa ngayon, kayo ay ganap ng armado ng 3 sandatang nagdidikta ng buhay at kamatayan. Hipon na may kakayahang magbigay ng protina at magpalawak ng sistema ng sirkulasyon. Lentils na may kapangyarihan sa pagkontrol ng asukal sa dugo at paglilinis ng katawan. At chia seed powder na may kakayahang alisin ang pamamaga at protektahan ng utak. Ngunit ito ay simula pa lamang ng revolusyon sa kalusugan dahil kahit ang isang supergamot kung maling gamitin ay maaaring maging lason o sa pinakamababa maging walang silbi. Sa mismong sandaling ito, ibubunyag ko ang mga lihim na formula na pinag-aralan at napatunayan ko sa pamamagitan ng dugo at pawis mula sa 15 taon ng klinikal na pananaliksik. Ito ang mga kombinasyon na maaaring magbago sa 3 sandatang ito di isang sobrang bombang atomika na may lakas na pagkasira na tumaas ng higit sa 200% na may kapangyarihang ganap na baguhin ang kapalaran ng inyong katandaan. Ngayon, ibubunyag ko ang mga chemical na formula na nagdidikta ng buhay at kamatayan na sinikap itago ng mga malalaking kumpanya ng gamot sa loob ng mga dekada. Hindi ito mga aksidenteng kombinasyon, kundi mga tumpak na kinakalkulang mga reaksyong nuklear na maaaring magbago sa 3 magkakahiwalay na sandata, menjadi isang sobrang nutritional na bombang atomika na may nakakatakot na lakas ng pagkasira. Kung mali ang paggamit,
sila ay ordinaryong pagkain lamang. Ngunit kung pagsasamahin ng tama sila ay nagiging isang elixir ng buhay na kayang ganap na baligtarin ang proseso ng pagtanda ng katawan. Ang unang alyansa na ibubunyag ko ay magpapaintindi sa inyo kung bakit nanginginig sa takot ang industriya ng mga health supplement sa harap ng kapangyarihan ng kalikasan, ang kombinasyon ng hipon at broccoli. Kapag ang dalawang tila walang kaugnayang mandirigma, ay magkatabi lumilikha sila ng isang pagsabog ng nutrisyon na kayang ganap na baguhin ang istruktura ng inyong mga buto at kalamnan sa loob lamang ng ilang linggo. Pakinggan ang nakakatakot na katotohanan ito. Sa loob ng laman ng hipon, bukod sa protina at arginine na nabanggit ko, mayroong napakalaking dami ng calcium, isang mineral na nagtatakda ng kaligtasan ng mga buto at kasukasuan at ng kakayahang kumontra ng mga kalamnan. Ngunit narito ang isang malupit na bitag na inilagay ng kalikasan. Ang calcium na ito ay may matigas na ulo at masisipsip lamang kapag mayroong isang espesyal na gintong susi. At ang susing iyon ay ang vitamin C na taglay ng broccoli sa pinaka-nakakatakot na konsentrasyon sa mga halaman. Kapag iginisa ninyo ang hipon at broccoli nang magkasama, isang himalang kemikal na reaksyon ang magaganap mismo sa inyong tiyan. Binubuksan ng vitamin C ang bawat molekula ng calcium. Ginagawa itong mga patak ng katas ng buhay na madaling tumagos sa mga buto at kalamnan mula sa pagiging matitigas na bato na hindi masisipsip. Ang resulta ay makakatanggap kayo ng isang dobling atake protina na nagtatayo ng kalamnan mula sa loob at calcium na nagpapalakas mula sa labas. Ito ay hindi lamang isang masarap na ulam. Ito ay isang nutrisyonal na bombang atomika na kayang iligtas ang inyong mga kalamnan, buto at kasukasuan ng sabay-sabay. Ang pangalawang alyansa ay mas nakakatakot, ang henyong kombinasyon ng lentils at brown rice. Kung inakala ninyong nagmamalabis ako nang tawagin kong kumpletong protina ang lentils, bahagyang tama kayo. Ang malupit na katotohanan ay mayroon pa ring nakamamatay na butas ang lentils. Kulang ito sa dalawang mahalagang amino acid na tinatawag na methionine at cysteine. Ang mga amino acid na ito ay parang nawawalang mga kawing sa kadena ng pagbuo ng protina na nagpapabagal sa buong proseso. Ngunit inihanda na ng kalikasan ang perpektong plano ng pagliligtas. Ang brown rice, isang butil na itinuturing ng karamihan bilang isang magaspang na pagkain lamang, ay mayaman sa dalawang uri ng amino acid na kulang sa lentils. Sa kabilang banda, ang lysine, ang nakamamatay na kahinaan ng brown rice, ay sagana namang ibinibigay ng lentils. Ito ay isa sa mga pinaka-perpektong disenyo ng kalikasan. Dalawang tila independenteng pagkain na perpektong nagpupuno sa isa't isa. Kapag isinaing ninyo ang lentils at brown rice nang magkasama, isang biochemical na himala ang magaganap. Ang siyam na mahahalagang amino acid ay perpektong nagsasama, lumilikha ng isang super protina na may kalidad na hindi mas mababa sa primera klaseng karne ng baka. Tinatawag ito ng mga siyentipiko na protein complementation effect. Isang phenomenon na sinikap itago ng industriya ng karne upang protektahan ang kanilang mga interes. Ang pangatlo at pinakamapanganib na alyansa ay ang kombinasyon ng chia seed powder at gatas. Isang magkapares mula sa impyerno na kayang ganap na wasakin ang mga hadlang na pumipigil sa muling pagkabuhay ng inyong katawan. Ang sikreto ay nasa isang biolohikal na katotohanan na 99% ng mga tao ay hindi alam ang omega-3 sa chia seeds ay isang uri na natutunaw sa taba na nangangahulugang epektibo lamang itong masisipsip kapag mayroong taba. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang hindi nakakakita ng malaking epekto kahit na iniinom nila ang chia seeds kasama ng simpleng tubig. Sinasayang nila ang karamihan sa mahalagang omega-3 dahil sa kawalan ng tamang sasakyan.
Ang taba mula sa gatas o yogurt ang pinaka-perpektong armored vehicle na maaaring ligtas na maghatid sa bawat molekula ng omega-3 sa pamamagitan ng mga hadlang sa panunaw at direkta sa daluyan ng dugo. Ngunit hindi pa iyan ang lahat. Kapag ang omega-3 ay nakasama ang calcium mula sa gatas, isang hindi magagaping alyansa ang nabubuo. Ang omega-3 ay may kakayahang ikabit ng mahigpit ang calcium sa mga buto na pumipigil sa proseso ng pagkawala ng calcium na pangunahing sanhi ng osteoporosis sa mga nakatatanda. Nangangahulugan ito na hindi lamang kayo nagdaragdag ng calcium, kundi pinoprotektahan din ninyo ang kayamanang meron na kayo na lumilikha ng dobleng epekto para sa kalusugan ng buto. Ang isang baso ng gatas o isang mangkok ng yogurt na may halong chia seeds ay hindi lamang isang maginhawang merienda. Ito ay isang elixir ng buhay na maaari ninyong inumin araw-araw nang walang pag-aalala sa mga side effect. Perpekto nitong pinagsasama ang tatlong pangunahing elemento, anti-inflammatory omega, 3 taba na nagpapataas ng pagsipsip, at calcium na nagpoprotekta sa buto, na lumilikha ng isang gintong tatsulok para sa kalusugan ng mga nakatatanda. Ito ang mga lihim na formula na pinag-aralan at napatunayan ko sa pamamagitan ng maraming taon ng walang tigil na pananaliksik. Bawat kombinasyon ay tumpak na kinakalkula hanggang sa antas ng molekula upang matiyak na walang sustansya ang nasasayang at walang pagkakataon ang napapalampas sa digmaan laban sa oras. Ngayon, kailangan ko kayong bigyan ng babala tungkol sa mga nakamamatay na pagkakamali na ginagawa ng milyon-milyon tao araw-araw nang hindi nila namamalayan. Ito ang mga pinakamasamang kombinasyon na maaring ganap na sumira sa lahat ng inyong pagsisikap na maibalik ang kalusugan at maaaring mas palalain pa ang sitwasyon. Ang unang kalunos-lunos na pagkakamali ang pagprito ng hipon sa mantika ay ang pinakanakakatakot na nutrisyonal na pagpapakamatay. Maraming tao ang nag-iisip na sapat na ang kumain ng hipon, ngunit ito ang bitag ng kamatayan. Kapag ang mantika ay umabot sa mataas na temperatura, isang kemikal na sakuna ang nangyayari sa inyong kawali. Ang nakakatakot na temperatura ay walang awang sumisira sa lahat ng mahahalagang sangkap tulad ng astaxanthin, ang hari ng mga antioxidant at mga mahahalagang omega at 3 fatty acid. Ginagawa itong walang silbing abo. Sa halip makakatanggap kayo ng isang nakamamatay na lason trans fat, isang tahimik na mamamatay tao na nagdudulot ng sakit sa puso at talamak na pamamaga. Ito ay hindi lamang isang pag-aaksaya, ito ay paglason sa inyong sarili. Ang pangalawang nakakatakot na pagkakamali ang pagluluto ng lentils na may asukal at toyo upang maging matamis ay ang pinakamalupit na nutrisyonal na pagtataksil. Hindi ninyo namamalaya na sinisira ninyo mismo ang pinakamalakas na sandata ng lentils. Ang pinong asukal ay ganap na pinapatay ang pinakamalaking benepisyo ng lentils, ang himalang kakayahang kontrolin ang asukal sa dugo. Sa halip na maprotektahan laban sa diabetes, itinutulak ninyo ang inyong sarili sa kailaliman ng sakit na ito. At ang labis na sodium sa toyo ay gumaganap bilang isang malupit na magnanakaw ng calcium na naglalabas ng mahalagang calcium mula sa katawan sa pamamagitan ng ihi. Ito ang pinakamabilis na paraan upang sirain ang inyong sariling mga buto. Ang pangatlong nakamamatay na pagkakamali ang pag-inom ng kape kagad pagkatapos kumain ng chia seed powder ay isang nutrisyonal na krimen na halos walang nakakapansin. Ang tanin sa kape ay gumaganap bilang isang tahimik na maninira na malupit na humahadlang sa pagsipsip ng mahalagang iron at omega-3 mula sa chia seeds. Isipin ninyo, kakainom ninyo lang ng banal na gamot na omega-3, ngunit kaagad na nagtatayo ng hadlang ang tanin sa inyong bituka na pumipigil sa pagsipsip ng mga sustansyang ito na nagliligtas buhay. Ito ang paraan upang gawing buhangin ang ginto na ginagawang walang kabuluhan ang lahat ng inyong pagsisikap. Panuntunan para mabuhay. Maaari lamang kayong uminom ng kape kahit 1 oras pagkatapos kumain.
Isang oras ay tila maikli, ngunit ito ang hangganan sa pagitan ng tagumpay at kabiguan sa pagbawi ng kalusugan. Ito ay hindi mga karaniwang payo, kundi mga pulang alarma na nagdidikta ng buhay at kamatayan. Kung mauunawaan at maiiwasan lamang ninyo ang mga kalunos-lunos na pagkakamaling ito, ang inyong hapagkainan ay magbabago mula sa isang mapanganib na minahan tungo sa isang ospital ng pagpapagaling simula ngayon. Ngunit kung patuloy ninyong gagawin ang mga pagkakamaling ito, ang lahat ng inyong pagsisikap ay maglalaho na parang usok. Alam ko ang iniisip ninyo, Dok, maganda pakinggan ang mga teoryang ito. Ngunit sa huli, ano ang dapat kong gawin bukas? Paano ako kakain upang hindi mamatay sa desperasyong ito? Ito ang tanong na nagdidikta ng buhay at kamatayan na itinanong sa akin ng libu-libong pasyente na may mga matang naghahanap ng kaligtasan. At nauunawaan ko na ang isang araw ng tamang pagsasagawa ay mas mahalaga kaysa sa 100 araw ng walang laman na teorya. Kaya't masusi kong pinag-aralan at lumikha ng isang 14 araw na life and death plan. Isang detalyadong roadmap para sa bawat pagkain na maaaring magtakda ng inyong kapalaran sa mga susunod na dekada. Hindi ito isang karaniwang dieta na maaari ninyong subukan at isuko. Ito ay isang emergency surgery para sa inyong namamatay na katawan, isang plano na idinisenyo upang buhayin muli ang bawat selula ng kalamnan na winasak ng panahon. Kung isasagawa ng tama sa loob lamang ng 14 na araw, maibabalik ninyo ang lakas na nawala sa inyo 10 taon na ang nakalipas. Ngunit kung magiging maluwag at kulang sa determinasyon, maaaring ito na ang huling pagkakataon na inyong pinalalampas. Ang unang linggo ay ang pinakamahalagang yugto ng emergency first aid. Ito ang panahon kung kailan kailangan nating bigyan ng pangunang lunas ang katawan na nasa isang mapanganib na kalagayan. Ang layunin ay hindi pilitin ang katawan na tanggapin ang napakaraming protina tulad ng iniisip pa rin ng marami. Iyon ay magiging isang nakamamatay na pagkakamali tulad ng pagpilit sa isang pasyenteng may malubhang sakit na kumain sa isang buffet. Sa halip, kailangan nating dahan-dahang gisingin ang sistema ng panunaw na natutulog ng malalim sa loob ng maraming taon, puksain ang apoy ng talamak na pamamaga na tahimik na tumutupok sa katawan at lumikha ng isang perpektong kapaligiran para sa protina upang magkaroon ng pinakamataas na epekto. Magsisimula ang inyong almusal sa isang simple ngunit makapangyarihang gamot na nagliligtas buhay, isang chia latte. Hindi ito isang pamatid uhaw na inumin, kundi isang recovery serum na espesyal na idinisenyo para sa mahinang tiyan ng mga nakatatanda. 2 kutsara ng chia seed powder na inalisan ng balat sa 200 ml ng maligamgam na gatas o soy milk. Mas mababa sa 60 degrees Celsius upang maiwasan ang pagkasira ng omega-3 at haluing mabuti hanggang maging isang makinis na timpla. Habang iniinom ito, mararamdaman ninyo ang lambot na kumakalat sa inyong tiyan. Ito ang sinyales na nagsisimula ng puksain ng omega-3, ang apoy ng talamak na pamamaga. Ang tanghalian ang magiging matibay na pundasyon ng buong plano kanin na may halong brown rice at lentils sa 1:1 ratio. Hindi ito simpleng paghahalo ng 2 butil, kundi paglikha ng isang superfood na may kumpletong protina. Kapag nagluluto, hindi na kailangang ibabad ang lentils. Hugasan lamang ito kasama ng brown rice at isa lang tulad ng karaniwang kanin. Panatilihin ang inyong mga karaniwang ulam, ngunit dapat magdagdag ng ensaladang gulay upang magbigay ng mga bitamina at fiber na tumutulong sa panunaw. Ang hapunan ng oras kung kailan natin sisimulang gisingin ang sistema ng pagbuo ng kalamnan sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga ulam na mayaman sa arginine at astaxanthin mula sa hipon. Sa unang araw, gumawa ng simpleng ulam na ginisang hipon sa bawang na puno ng arginine at astaxanthin. Sa ikalawang araw, palitan ito ng malambot na steamed egg na may hipon,
Isang perpektong kombinasyon ng protina ng itlog at protina ng hipon. Sa ikatlong araw, iwasan ang pagkabagot sa ginisang hipon at kalabasa. Ang susi ay magdagdag lamang ng isang maliit na ulam na may hipon tuwing gabi at huwag maging sakim at kumain ng sobra dahil hindi pa handa ang inyong tiyan. Isang bagay na hindi dapat kalimutan, uminom ng sapat na tubig 1.5 litro araw-araw na hinati sa maraming beses. Ang protina ay nangangailangan ng tubig para sa metabolismo at kung kulang sa tubig, ang buong plano ay mabibigo ng malubha. Isipin ninyo ang tubig bilang linya ng produksyon sa inyong pabrika ng kalamnan. Pagkatapos ng isang linggo ng mahigpit na pagsunod, magsisimula na ninyong maramdaman ang mga unang pagbabago. Hindi na magiging hindi komportable ang inyong tiyan, magiging mas madali ang pagbangon sa umaga at higit sa lahat mararamdaman ninyo na may nagbabago sa inyong katawan. Ito ang senyales na handa na ang inyong pabrika ng kalamnan para sa susunod na hakbang. Kung ang unang linggo ay ang yugto ng emergency first aid, ang ikalawang linggo ay ang kabuuang opensiba upang ganap na baligtarin ang proseso ng pagkasira ng kalamnan. Ngayon, ang katawan ay nag-init na at handa nang tumanggap ng mas malakas na protina. Ito ang mapagpasyang yugto. Kung magtatagumpay, masasaksihan ninyo ang isang himalang pagbabago. Kung mabibigo, maaaring kailanganin ninyong maghintay ng napakatagal para sa isa pang pagkakataon. Ang almusal ay ia-upgrade sa isang mas malakas na bombang nutrisyon kaysa sa latte noong nakaraang linggo. Lugaw na may chia. Magluto ng puting lugaw mula sa bigas na ibinabad magdamag pagkatapos ay ihalo ang 3,004 na kutsara ng chia seed powder habang mainit pa ang lugaw para sa mas malambot na tekstura. Kung gusto ninyong palakasin pa ang protina, magdagdag ng kaunting giniling na hipon o hibla ng dibdib ng manok. Ang lugaw na ito ay hindi lamang nakakabusog kundi nagbibigay din ng protina at omega, tatlong mula sa simula ng araw. Ang tanghalian ay mananatili sa kanin na may brown rice at lentils, ngunit ngayon ay gagamitin natin ang potensyal ng lentils sa sukdulan. Sa halip na ihalo lamang sa kanin, iwiwisik ang nilagang lentils sa isang sariwang salad o ihalo sa tokwa upang makagawa ng isang pagkaing mayaman sa protina na tokwat lentils. Isa pang mahusay na paraan ay ang pagluto ng sopas ng lentils na may kamatis at sibuyas. Ang sopas na ito ay hindi lamang masarap kundi nagbibigay din ng lycopene mula sa kamatis na lalong nagpapalakas sa kakayahang antioxidant nito. Ang hapunan ng huling labanan ng araw. Sa pagkakataong itong hipon ay hindi lamang isang karaniwang sundalo kundi isang komandante. Subukan ng maanghang na tokwa na may hipon, na may maraming sariwang hipon o okoy na hipon na may hipon at iba't ibang kulay ng gulay. Ang layunin ay magbigay ng malaking dosis ng protina ng hayop sa gabi ang oras kung kailan may 8,010 oras ang katawan upang magtayo ng kalamnan habang natutulog kayo. Isang bagay na partikular na mahalaga sa ikalawang linggo. Pagkatapos ng bawat hapunan, kailangan ninyong maglakad ng dahan-dahan sa inyong lugar sa loob ng 20 minuto. Hindi ito ehersisyo, kundi isang kagyat na senyales sa katawan na gamitin agad ang protinang kinain ninyo para sa pagbuo ng kalamnan. Ang paglalakad ay nagpapasigla sa sirkulasyon ng dugo, nagpapabilis sa paghahatid ng sustansya, at higit sa lahat nag-uutos sa katawan na simulan ang proseso ng synthesis ng protina sa gabi. Kung mahigpit ninyong susundin ang planong ito, ang inyong katawan ay tapat na tutugon sa bawat hakbang. Sa ika, 5 araw mas maayos na gagana ang inyong sistema ng panunaw at mawawala ang hindi komportableng pakiramdam ng kabusugan pagkatapos kumain. Sa ika, 11 araw mapapansin ninyong ang mga hagdanan na dati nakakatakot ay hindi na isang hamon. Magsisimulang magkaroon ng lakas ang inyong mga binti at magiging mas may kumpiyansa ang inyong mga hakbang. At sa umaga ng ika, 14 na araw, kapag iminulat ninyo ang inyong mga mata, mararamdaman ninyo ang isang bagay na himala. Ang talamak na pagkapagod ay maglalaho
at sa halip ay darating ang isang kasariwaan na para bang kaka-recharge lang. Yun ang sandali kung kailan malalaman ninyo na ang inyong pabrika ng kalamnan ay muling gumagana sa buong kapasidad. Ang 14 araw na plano ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng isang ganap na bagong buhay. Ito ang gintong susi na nagbubukas ng pinto patungo sa isang malusog at masiglang katandaan kung saan maaari kayong maglakad ng may kumpiyansa ng hindi umaasa sa sinuman. Kung mayroon kayong sapat na determinasyon upang mahigpit na isagawa ang fartasi araw na plano ng pagliligtas sa katawan, tinitiyak ko sa inyo na tutugon ang inyong katawan ng mga nakakatakot na pagbabago. Mga nakakatakot na pagbabago sa positibong paraan na kahit kayo ay hindi makapaniwala. Hindi ito isang walang laman na pangako, kundi ang hindi maiiwasang resulta ng isang biochemical chain reaction na na-activate kapag binigyan ninyo ang inyong katawan na sabik na maligtas ng tamang susi ng nutrisyon. Ang ika-5 araw ang magiging unang milestone ng muling pagkabuhay na ito. Ito ang panahon kung kailan ang sentro ng command ng buong katawan, ang sistema ng panunaw ay magsisimulang magising pagkatapos ng maraming taon ng tamad na operasyon. Mapapansin ninyo na ang hindi komportableng pakiramdam ng paglaki ng tiyan pagkatapos ng bawat pagkain ay mahiwagang nawala. Ang inyong tiyan ay hindi na isang kaaway na nagdudulot ng sakit, kundi isang kasama na aktibong sumusuporta sa proseso ng pagsipsip ng sustansya. Ito ang unang senyales na nagsimula na ang panloob na revolusyon. Ngunit huwag magmadaling magalak dahil ito ay simula pa lamang ng isang serye ng mas kamangha-manghang mga pagbabago. Sa ika-11 araw, isang mekanikal na himala ang magaganap sa harap ng inyong mga mata. Ang mga ramp na dati nagpapanginig sa inyo, ang mga hagdanan na naging bangungot sa araw-araw na buhay, ay biglang magiging hindi kapani-paniwalang maamo. Ang inyong 2 binti na dati isang pasanin na kailangang kaladkarin ay magsisimulang mabuhay muli sa bawat hakbang. Ang bilis ng inyong paggalaw ay natural na tataas ng walang pagsisikap o pamimilit. Ang mga kalamnan sa inyong hita at binti ay magsisimulang alalahanin ang pakiramdam ng lakas na nawala sa kanila. Maraming taon na ang nakalipas. Ito ang sandali kung kailan mapagtatanto ninyo na ang pagkawala ng pisikal na lakas ay hindi isang hindi mababagong hatol ng kamatayan, kundi resulta lamang ng pagpapagutom sa inyong mga kalamnan ng napakatagal na panahon. Ngunit walang makakapaghanda sa inyo para sa masayang pagkabigla sa umaga ng ika-14 na araw. Kapag ang unang sinag ng araw ay pumasok sa inyong bintana at dahan-dahan ninyong iminulat ang inyong mga mata, isang himala ang magaganap, ang talamak na pagkapagod na parang multo na sumusunod sa inyo sa loob ng maraming taon ay biglang maglalaho ng walang bakas. Sa lugar nito ay isang kasariwaan at gaan na halos nakalimutan na ninyo. Ang inyong katawan na hindi na magiging mabigat na parang tingga kundi magiging maliksi at handang harapin ang isang bagong araw. Ito ang sandali kung kailan iisipin ninyo sa inyong sarili. Hindi ka pani-paniwala ang aking katawan ay talagang maaaring maging malusog muli. Ang kumpiyansang ito ay hindi isang pansamantalang ilusyon kundi isang matibay na pundasyon para sa isang ganap na bagong buhay. Mula sa araw na ito, tiyak na malalaman ninyo na ang katandaan ay hindi katumbas ng paghina, na ang oras ay hindi kayang kunin ang lahat ng lakas kung alam ninyo kung paano lumaban sa tamang paraan. Sa loob ng halos 1 oras ngayon inilatag at hinimay ko ang mga sikreto na naipon ko sa loob ng 12 mahirap na taon kasama ang libu-libong pasyente sa pagitan ng buhay at kamatayan. Mula sa trio ng mga sandata, laban sa pagtanda hipon lentils at chia seed powder hanggang sa mga kemikal na formula na nagdidikta ng buhay at kamatayan sa pagsasama-sama ng pagkain at sa huli, isang konkretong 114 araw na plano ng aksyon. Piniga ko ang aking utak at ibinuhos ang lahat hindi nagtago ng kahit pinakamaliit na detalye.
Ngayon, ang huling labanan ay nasa inyo na. Nagbigay ako ng sapat na sandata at taktika, ngunit kayo ang kailangang pumunta sa larangan ng digmaan. Ngayon na ang oras upang magpasya kung magiging biktima o mananagumpay laban sa oras. Kung pipiliin ninyo ang pasibong landas, ituring ito bilang isang magandang kwento lamang at tumalikod, kailangan kong magbigay ng tapat na babala. Ang inyong bukas ay magiging isang carbon copy ng ngayon, ngunit mas masahol pa. Ang proseso ng pagkasira ng kalamnan ay magpapatuloy sa mas mabilis na bilis. Ang mga hagdanan na kaya pa ninyong akyatin ngayon ay magiging isang hindi malulupig na Mount Everest. At sa isang hindi malayong araw, tuluyang kayong babagsak, hindi makagalaw sa kama, at lubos na aasa sa pangangalaga ng iba. Walang mas masakit kaysa maging pabigat sa mga taong pinakamamahal ninyo. Ngunit kung pipiliin ninyo ang landas ng pakikipaglaban, kung mayroon kayong lakas ng loob na gumawa ng isang maliit na aksyon, simpleng pagpunta sa palengke ngayong gabi upang bumili ng isang dakot ng sariwang hipon, pagdaragdag ng isang kutsara ng lentils sa inyong sinaing, bukas ng umaga binubuksan ninyo ang isang ganap na ibang parallel universe. Sa universo na iyon 10-20 taon mula ngayon, hindi kayo isang mahinang matanda, kundi isang masiglang mandirigma na may puting buhok. Hindi na kayo mag-aatubili sa tawiran nag-aalala kung makakatawid kayo bago maging pula ang ilaw. Sa halip maglalakad kayo nang may kumpiyansa ng isang taong alam na malakas pa rin ang kanyang mga binti. Hindi na ninyo titingnan ng may panghihinayang ang inyong mga apo habang tumatakbo sila para habulin ng bus. Iniisip, ganyan din ako dati. Sa halip maaari ninyo silang sabayan at marahil ay habulin pa sila ng inyong maliliksing mga paa. Isang maalamat na katandaan ang magbubukas sa inyo. Kung saan maaari kayong makipaglaro ng bola sa inyong mga apo sa parke nang walang takot sa stroke. Kung saan maaari kayong sumakay sa isang tourist bus kasama ang mga kaibigan at tuklasin ang bawat sulok ng bansa nang hindi nag-aalala na maging pabigat. Hindi na ito isang pangarap kundi magiging isang matingkad na katotohanan. Mangyaring alalahanin ang isang hindi nagbabagong katotohanan, ang ating katawan ay hindi tayo kailanman ipagkakanulo. Ito ang pinakamatapat na kaibigan, laging handang suklian ang bawat pagmamahal at pangangalaga na ibinibigay natin. Ang inyong katawan ay hindi isang luma at sirang makina, kundi isang natutulog na kayamanan na maaaring sumabog, na may hindi inaasahang lakas anumang oras kung bibigyan lamang ng tamang susi ng nutrisyon. Ang mga pamamaraan na ibinahagi ko ngayon ay hindi lamang payong medikal, kundi ang huling habilin ng isang taong inilaan ang buong buhay niya sa pagtulong sa mga tao na mabuhay ng mas malusog. Sana'y maging pinagkakatiwalaang kasama ninyo ang mga ito sa inyong natitirang paglalakbay. Huwag hayaang mamatay ang kaalamang ito kasama ninyo. Ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, pamilya at sa lahat ng taong mahalaga sa inyo. Ang kalusugan ang pinakamahalagang yaman ng tao at habang mas ibinabahagi, mas yumayabong at lumalaganap ito ng may lakas. Kung mayroon kayong anumang tanong o mga tunay na karanasan sa paggamit nito, huwag mag-atubiling ibahagi. Ang inyong mga kwento ng tagumpay ang magiging sulo ng pag-asa na magbibigay liwanag sa daan para sa hindi mabilang na iba pa na nakikipaglaban sa mga katulad na hamon. Salamat sa inyong matiyagang pakikinig hanggang sa dulo ng mahabang paglalakbay na ito. Patuloy akong magdadala ng iba pang impormasyon na nagdidikta ng buhay at kamatayan sa hinaharap. Upang hindi makaligtaan ang mga susunod na gamot na nagliligtas buhay, mangyaring mag-subscribe at i-like. Ako si Dr. Victor Pascual at lagi akong makakasama ninyo sa landas ng pagsakop sa ginintuang panahon ng isang malusog at masayang katandaan.